Hello mga ka-experience and mga ka-artist. So for today's video nga, gagawa tayo ng stretch canvas. So first, ito nga, gagawa tayo ng, magpuputol tayo or magsusukat tayo ng kahoy kung gaano kahaba ang gagawin natin. By the way, ang gagawin ko nga pala ay 30 by 40 cm. So ayun, kung saan ko tinandaan, doon ko puputulin. So pinaka-importante yung pagsusukat natin. So, paano ba natin mapagsasakto yung length and width niya na 30 by 40 cm. So, ayun. Kasi pag nagdugtong na tayo, kailangan talagang saktong-sakto yung sukat niya. Medyo challenging nga ito, no, mga ka-experience, dahil mano-mano lang tayo. So, kumbaga hindi tayo gumamit ng mga high-tech na pangputol. Sa traditional na lang tayo talaga. So, yan na nga, nung naputol ko na siya. Bali, yung pagputol ko ay hindi eksaktong 30 by 40 yung kahoy. So, dinalapat ko pa talaga siya para sakto yung sukat niya. At ito na yung material na gagamitin natin sa pangdugtong. Gumamit nga ako ng stick wheel and tracker para sa pagtungdupan. Sa pag-stretch naman ng canvas, pero syempre, yan, hinati ko muna yung canvas. And sinusigurado ko na hindi masyadong malaki yung i-stretch ko para mabilis ko siya ma-stretch at maayos. So, ayun, ang ginawa ko pala dyan ay binasa-basa ko muna yun ng konti. So, ayun, basa-basa yan ng konti lang, hindi naman tumutulo. So, ayun, ilalapat natin dyan sa baba, ay sa ilalim. So, ayun, masiguro natin makinis yung mga nasa ibabaw o yung ilalapat natin dun sa canvas, makinis siya. So, ayan, first kong ginawa, yung dulo-dulo, una sa gitna muna, then sa kabila naman, and then sa kabila, para balance siya, hindi siya bumaliko. So, ayan, kailangan balance. Pagkatapos mo sa kabila, sa pinakadulo niya naman, and then paikot-ikot lang yung ano niya, until sa edge nung canvas, dun tayo pinakahuli, yung apat na sulok ngayon, yun yung pinakahuli nating gagawin. So, after nga natin mapaikutan yung mga gilid-gilid, huwag mo nating ilak. So, gugupitan mo natin yung mga existent na canvas or yung mga mahaba ka pa kasi yan eh. So, hindi naman talaga natin siya linapat na aksin saktong-sakto dun sa frame. So, yung ginupit nga natin yung mahabang parte pa ng canvas. At ito nga, ilinalak na natin yung mga dulo-dulo, yung pour na edge ng canvas. So, yung mabusisi talaga ako dyan sa pinakahuling part ng pag-stretch, yung pinakadulo kasi ilan talaga malinis. So, ayan, tapos na ako sa dalawa kong canvas na 30 by 40 cm. At ito nga po ang aking homemade gesso. So, ayan, tatlo nga lang yung ingredients ko dyan. So, ano nga ba yung importance ng gesso sa isang stretch and canvas? Siyempre, pampatibay siya sa canvas, and then, mas mabilis kasi mag-paint sa canvas, stretch canvas pag may gesso. Mas mabilis magtimpla ng color. So, ano nga po mas maganda, yung ginagawang canvas or yung nabibili na lang? Parang, yung mga nabibili kasi sa mga store, art store na canvas, napakamahal talaga, and mas mapatipid kapag sarili mong gawain. Masusure mo po yung quality pag ikaw mismo yung gumawa. Siyempre, mapulido mo yung paggawa. Sa gesso naman, mahal din. Siyempre, mahal din ng gesso pag bibili natin. So, ayan, may mga alternative naman na pwede natin gawin. Or may mga paraan naman tayo para makagawa ng mga sarili natin gesso. So, ito na nga yung finished product natin. Tapos na yung ating paggawa ng frame, pag-stretch, and pag-prime ng ating stretch on canvas. And that's dry. And please support my YouTube channel and comment sa comment section for any suggestion or reaction. Thank you for watching!